Unti-unti nang marireveal ang lahat kung bakit napili si Jinwoo bilang isang player dahil muli siyang tinawag ng gods upang pabalikin sa Cartenon Temple kung saan siya nagsimula. Samantalang nagsimula ng humakbang ang mga monarch sa kanilang planong catastrophic distraction na pilit pinipigilan ng ama ni Jinwoo na si Song Il-wan. Matapos makita ni Mrs. Selner ang likod sa tunay na kapangyarihan ng ikasampung S-rank hunter ng South Korea, lumipat ang eksena sa Hunter Association. Sumakit ang ulo ng chairman dahil sa pagkamatay ni Min Byung-go. Masakit man daw sa puso kung iisipin ang sakripisyong ibinigay ni Min Byung-go, iisipin na lamang niya na matagal na itong nagre-retiro. Subalit napakarami pang obstacle na darating kaya sisiguraduhin niyang handa siya at wala nang magsasakripisyong buhay kapag mangyayaring muli ang hindi inaasahang bagay. May tumawag kay Go Gan-hye at ipinaalam sa kanya na mayroong B-rank gate na lumitaw sa gitna ng kalsada. Kaya naisip niyang hindi average hunter ang kailangan para i-clear ang gate na ito. Kaya nakapag-decide siya na tumawag na lamang sa top 5 guild. Ngunit bigla niyang naisip, ang gate na nagbukas sa gitna ng kalsada ay malapit lang sa bagong bukas na office ni Song Jinwoo. Samantalang si Jinwoo, napaisip kung ano ang nakita ni Mrs. Selner sa kanyang kapangyarihan, bakit ito nanginginig sa takot at mukhang malabo nang mangyari na magkikita pa silang muli. Napansin ni Jinwoo ang grabing traffic sa kalsada at biglang tumawag si Go Gan-hye sa kanya. Kaya nalaman niyang kaya pala traffic dahil sa gate na lumitaw sa gitna mismo ng kalsada. Sinabi ng chairman, ang gate na lumitaw ay isang B-rank gate at gusto sana niyang ipaubayan na ito kay Jinwoo. Sagot ng ating bida, pwede ba yan kahit walang permiso? Tumawa ang chairman at napasabing hindi na niya kailangan ng permiso dahil siya ang chairman ng Hunter Association. Kaya napangiti na lamang si Jinwoo na parang nakalimutan nata niya kung sino ang kanyang kausap. Nilagyan ng caution cordon ng taga-Hunter Association ng gate sa gitna ng kalsada habang mayroong mga reporters at mga enforcers. Napansin ng staff na may pumasok na tao sa cordon at kaagad niya itong pinigilan dahil bawal itong pumasok at wala daw itong permiso. Ngunit bigla niyang napansin na ang S-rank hunter pala na si Song Jinwoo ang pumasok. Mas lalong pinagalitan si Jinwoo dahil kahit isa daw itong S-rank hunter, hindi daw dapat i-ignore ang process ng Hunter Association at alam daw niya ang bagay na yon. At kahit mayroon daw itong permiso, hindi daw sapat ang bilang nito upang magsagawa ng raid. Kaya nahiya tuloy ang ating bida sa lakas ng bunganga ng staff. Tinawagan ni Jinwoo ang chairman at ibinigay niya ang cellphone para ang chairman ang makikipag-usap sa kanya, habang si Jinwoo kaagad nang pumasok sa gate. Nainis ang staff ng Hunter Association dahil pumasok ito na hindi man lang nagpaalam sa kanya at humiling siya na sana mabalian daw si Jinwoo sa loob ng gate. Napansin ng ibang staff at security ang pagbabago ng energy wave sa pagpasok ni Jinwoo dahil nag-iba ang kulay nito at naging red gate. Nasa loob na si Jinwoo at nararamdaman niya na isa itong red gate dahil napunta siya sa kagubatan since ang red gate ay isang gate papunta sa ibang dimension. Naaalala ni Jinwoo ang kanyang ina na umaasa itong hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Sinabi ng kanyang ina na wala siyang magagawa patungkol sa awakening. Since si Jinwoo ay isang S-rank hunter, kailangan itong iligtas sa mga tao, katulad sa ginagawa ng kanyang ama. Bago daw naging hunter ang kanyang ama, isa daw itong firefighter. Na-inlove daw siya nito dahil nagliligtas ito ng mga tao. At wala siyang magagawa kung ito rin ang gusto ng kanilang anak. Kaya gumaan ang pakiramdam ni Jinwoo dahil alam niyang hindi against ang kanyang ina na isa siyang hunter. Sinalubong si Jinwoo ng maraming monster at kaagad niyang tinawag ang mga shadows dahil tatapusin daw niya ito ng isang araw lang. Habang nakikipaglaban ng kanyang mga shadows, sinabi ni Jinwoo, ipinanganak daw ang mga hunter upang mag-hunt at hindi lang monster ang kanilang kalaban. Kaya kailangan nilang mag-ingat para hindi sila ma-hunting ng mga hunters. Ang kanilang mga posisyon nagbabago anumang oras, kaya ang mga hunter ay dapat nakahanda sa anumang bagay. Kahit mayroong 100 or 1,000 beasts na hahantingin ng mga hunters, hindi pa rin ito matatapos kailanman. At makikitang inubos na ng mga shadows ang mga monster na sumalakay kay Jinwoo. At sinabi ng ating bida, ang next niyang target ay ang mga big time hunters na sina Thomas Andre, Leo Zigang, Wang Dongsu at iba pang malalakas na hunter sa buong mundo. At ang kanyang goal ay pigilan ang pag-hunt ng kapwa nito hunter.
Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa isa sa mga gate ng Western Country. Nagulat ang mga hunter ng US dahil may biglang lumitaw na isang hindi pangkaraniwang humanoid monster sa loob ng dungeon. Wika nito, mukhang wala dito ang Fragment Brilliant of Light at matalino daw ito magtago. Bigla niyang napansin na mayroong sumunod sa kanya at ito pala ay si Yogomon, ang Monarch of Transfiguration. Tinanong niya kung anong sadya nito. Naparito daw siya upang i-deliver ang isang information patungkol sa teritoryo ng East. Naisip ng Ice Monarch kung ang tinutukoy nito ay ang maliit na teritoryo sa East kung saan nang doon ngayon ang Shadow Monarch. Wika ni Yogomon, may duda siyang i-release ng mga ruler si Ligia sa bandang South, kaya siya na ang bahala sa lugar na iyon. At ang Shadow Monarch hindi na nila kailangang problemahin pa, as long as mapunan ng Architect ang kanyang rule. At mayroon pa siyang bagay na gustong ibahagi sa Ice Monarch. Ang confirmation na nandoon sa maliit na territory ang the greatest fragment brilliant of light. Natawa ang Ice Monarch sa mga balita na inihatid ni Yogomon dahil nagpunta lang talaga siya dito para sabihin ng balitang yan since alam na niya dahil kakagaling lang niya doon kasama ang Beast Monarch. Ngunit mayroon siyang napansin. Napansin niyang parang napakagat sila sa pain kaya napunta silang dalawa sa dungeon na ito. Isang taong nagpo-possess ng Brilliant of Light kaya hindi siya nagtataka kung bakit ito biglang nawala. At mukhang mayroon itong plano na pigilan sila. At heto na nga mga lord, si Song Il-wan, ang ama ni Jinwoo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang Brilliant of Light upang ilure ang dalawang monarch sa gate ng Western Country since nandito siya ngayon sa Amerika. Napatanong si Song Il-wan kung ang tinutukoy nilang maliit na territory ay ang bansang Korea. Sagot ng Ice Monarch, bakit ka naman interesado doon? Tugon ni Yogomon kay Monarch of Frost, sa tingin daw niya wala silang oras para makipaglaro sa taong yan. Kaagad pumasok sa gate si Yogomon habang papasok na rin ng Ice Monarch at sinabing, subukan mo na lang pigilan kami kung kaya mo. Kaagad kinuha ni Song Il-wan ang dalawang dagger na parang nakatago lang ito sa kanyang sleeves at hindi daw niya hahayaang makatakas ang dalawa. Gumawa ng ice shield ang Monarch of Frost, ngunit madali lang itong nawasak ni Song Il-wan at maya-maya gumawa ng malaking pagsabog sa pagitan ng dalawa. Lumipat ang eksena sa Red Gate. Nakarating na si Jinwoo sa kinaroroonan ng boss. Tinanong ang ating bida kung siya ba ang pumatay sa kanyang mga brothers. At napahanga daw siya dahil si Jinwoo lang ang nakarating sa lugar na kinaroroonan niya. At mas namangha siya dahil kaya daw nitong makipag-usap sa kanila. However, hanggang dito lang ang lahat dahil ang kanyang mga kasama nakapalibot ngayon sa kagubatan at nag-aantay lang ng kanyang go signal. Tinawag ng boss ang kanyang comrade for ambush, ngunit walang lumabas kahit isang comrade man lang. Sa halip, tinawag ni Jinwoo ang kanyang mga shadows, dala-dala ang mga comrade ng boss na patay na. Sinabi ni Jinwoo, nakakatawa daw ang boss na ito dahil mukhang wala nang natitira sa comrade na ipinagmamalaki niya. Napadilat ang mata ng boss at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil ang nag-iisang kalaban kanina biglang dumami. Ngunit hindi niya napansin na may naghagis sa kanya at nag-bounce back lang ito sa tigas ng kanyang mukha. At nakuha ng boss ang bagay na inihagis at nakita niyang ulo pala ito ng kanyang comrade. At mukhang ang naghagis ay si Bero dahil may bit-bit itong 3 ulo. Since mahilig nga kumain at pumugot ng ulo itong si Bero. Namuot ang galit ng boss sa ginawa ni Jinwoo sa kanyang comrade, kaya kaagad ditong sumalakay, habang ang ating bida ay napasabing patayin silang lahat. Kaagad sumalakay ang mga shadows, habang si Iron ginamit ang kanyang malaking palakol towards monster at mukhang nakakakita ito ng bagong partner, ang High Orcs. Sinalakay si Jinwoo ng 2 monster at kaagad pumagitna si Tank at gumawa ng slashing attack sa 2 monster gamit ang kanyang claw. Sinabi ng boss kay Jinwoo, huwag daw itong maging stupid sa kanya. Ngunit hindi niya napansin sa sobrang bilis ng 2 shadow, pinutol ni Bero ang kanyang braso, habang pinutol ni Igris ang kanyang paa. Hindi na nakatayo ang boss sa tinding natamo nitong pinsala, habang si Toss ginamit ang magic spell, ang Hame of Giant. Pagkatapos nag-follow up pa ng magic spell, inactivate ang Hame Reverse Gravity, kaya bumaon sa lupa ang boss sa lakas ng gravity.
Lumapit si Jinwoo at napasabing hindi daw ito sasaktan kung sasagutin niya ang mga tanong. Ngunit maya-maya, patay na ang boss at wala siyang nakuha kahit isang information man lang dahil palaging nag-i-interfere ang system. Sinabi ni Jinwoo, okay lang naman. Alam niyang malalaman din niya ang lahat sa tamang panahon habang kinuha niya ang key sa kanyang inventory. Ang key na walang description na nakuha niya sa Curse Random Box pagkatapos niyang maklear ang Demon Castle. Matapos ang Jeju Island Raid, umabot siya sa level 100 at official sinabi ng system na nagawa niyang ma-meet ang lahat ng mga requirements. And then, saka pa nag-reveal ang information ng key at ito pala ay ang key ng Cartenon Temple na para bang pagkatapos ng lahat ng pagsubok ni Jinwoo bilang isang player ay babalik siya sa lugar kung saan siya nagsisimula upang i-reveal kung bakit siya napili bilang isang player. At ang location ng gate ay papahayag pagkatapos maubos ang natitirang oras. At mukhang muling magbubukas ang double dungeon para tawagin siya, ngunit marami na daw nagbago. Kung ito daw ay nakaplano na noon pa, ibig sabihin naghihintay lang ito sa kanyang pagbalik, habang ipinapakitang nakangiting naghihintay sa kanya ang gods of the Cartenon Temple. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!